Hi guys! Gretzy from Switzerland. Samahan niyo ako today for another A Day in My Life vlog here in Switzerland. Medyo chill day lang ulit pero may konting ganap. Sarap sana magkape dito sa balcony kaso hindi ko talaga kaya yung lamig. Habang nasa work si Habi, nakaisip naman ako maglinis para malibang na rin. Using vacuum cleaner, naalala ko ulit yung difference ng lifestyle dito compared kung saan ako lumaki. Since naka-vacuum yung gamit dito, mas madali yung cleaning compared sa nakasanayan ko dati na walis tambo or walis tingting. Alam kong hindi makaka-relate dito yung mayayaman. Huwag niyo ko i-judge guys ha, kasi ang dami kong realization at first time gamitin na bagay dito. Habang ginagamit ko siya, naisip ko, paano kaya kung normal din sa Pilipinas ang ganitong setup sa bahay as normal family? Siguro mas magiging less tiring din yung house chores para sa maraming pamilya, no? Mayaman lang sa Pilipinas hindi makaka-relate nito. Born and raised in a third world country, ramdam na ramdam ko talaga yung difference ng lifestyle. Minsan yung mga bagay na normal lang dito, sobrang wow na sa akin. At nakaka-amaze lang. Kasi hindi siya common sa nakalakihan ko. Minsan napapaisip talaga ako, paano kaya kung ganito rin ka-convenient sa Pilipinas, no? Yung tipong mas madali yung everyday chores, mas organized yung system, and mas accessible yung basic home appliances for everyone. Kasi dito sa Switzerland, normal lang talaga na may coffee machine, dishwasher, oven, microwave, bathtub, complete kitchen setup. Samantalang sa Pilipinas, hindi lahat pero many families, pinag-iipunan pa talaga yung ibang bagay na ito. Not in a negative way pero sobrang laki talaga ng difference ng lifestyle depending kung saan ka pinanganak. Ang daming what ifs na pumapasok sa isip ko minsan. May part din na napapaisip ako kung gaano ka unequal minsan yung opportunities depending kung saan ka pinanganak. Pero at the same time, sobrang na-appreciate ko rin yung simplicity and resourcefulness ng buhay sa Pilipinas. Mas na-appreciate ko lalo yung sacrifices ng mga magulang natin sa Pilipinas because they work so hard kahit hindi ganun kadali yung environmental systems back home. Living abroad really opened my eyes to a lot of things, not just the beautiful places but also the reality of how different life can be depending on the country you live in. But at the same time, it also made me appreciate Filipinos more. Because kahit hindi perfect yung system sa atin, Filipinos are still hardworking, resilient, and positive in life. At dahil maganda yung panahon, naisipan namin mag-barbecue ni Bebo sa hapon. Here in Switzerland, sobrang napapansin ko talaga yung greenery everywhere. Yung grass, sobrang fresh and vibrant. And yung spring water dito is really natural and clean, makikita mo talaga along the way. Kahit hindi ka na magdala ng tubig, if ever na maglalakad-lakad ka or magja-jogging or magpipiknik. One thing that really amazed me is yung ang dami ng dandelions dito. So when I started seeing them here, parang interesting lang ang new ng experience for me. And guys, trivia lang, dito sa Switzerland, may mga designated barbecue spots sa forest na provided ng government. Like legit, may grilling areas talaga na safe and clean. May mga public spaces din na may spring water along the way, picnic areas, jogging paths, hiking trails. So kahit mag-walk or mag-jogging ka mag-isa sa forest, safe and peaceful talaga yung environment. May part din na pwede kang mag-horse riding sa forest. Not sure lang kung rental or organized activity siya. Pero imagine that kind of access sa nature. It's really something. Habang nagbe-barbecue kami ni Bebo, na-realize ko lang how peaceful life can be here. Yung timpong simpleng barbecue lang sa forest, pero ang ganda na agad ng experience. At the same time, may part din sa akin na wish ko sana ganito rin sa Pilipinas someday. Yung mas safe spaces, mas accessible nature areas, and mas family-friendly outdoor activities. Kasi alam ko maraming Pilipino din mahilig sa nature, picnic, and outdoor bonding, pero hindi lang always accessible or safe in some areas. Another thing today,
Dapat a-attend kami sa small group sa church ngayon eh. Excited pa naman ako kasi mas gusto ko talaga yung community and spiritual group. Pero hindi siya natuloy dahil sobrang sakit ng ulo ko today. Grabe yung migraine ko. I think dahil sa weather or adjustment din sa environment. Yung feeling na parang ang bigat talaga ng ulo mo, hindi ka makapokus. Kaya instead na umalis, nag-rest na lang ako sa bahay. Mas kailangan ko muna magpahinga kaysa pilitin ko yung sarili ko. So ayun, simple lang today pero puno ng realizations. From house chores, to resting days, to barbecue in the forest. Every day here feels like a mix of convenience, peace, and reflection. And I guess, that's what life abroad really is. Full of comparison, questions, and what ifs. But also appreciation for both where you came from and where you are now. So, thank you so much guys for watching. God bless. Peace Morgan. Ciao.